Sige, palakpan po natin si Lord. Come on, the best clap of praise to the King of Kings. And come on, yung the best. Yung the best. Yung bagay sa hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Come on, the best clap of praise to our God. Oh, hallelujah. Lord, we welcome you in this place. We declare that this place is a holy ground. We declare, Lord, that heaven is open in this place. We are excited kasi today, may malalaman kami, something from you. Humihingi kami ng biyaya for divine understanding that we may understand lahat ng word na gusto mong matanim sa aming heart. Give us a new heart, Lord God. Give us a teachable and humble and obedient heart. Give us a good soil heart, yung matatanim sa aming puso at isipan, lalago at magkakaroon ng napakaraming bunga. Oh Lord, I am declaring that this day is a revival day for everyone. I am declaring, Lord Jesus, na today may something na magbabago sa buhay ng bawat isa. I am declaring for passion, Lord, to be upon our hearts, Lord God. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda ba ang umaga ninyo? Amen. Praise God. So, ang gusto po na i-share ng Lord, kanina pong umaga, actually kagabi, sabi ko, Lord, what do you want me to tell these people? What do you want us to know? Ano pong gusto niyong sabihin sa amin? And gusto ng Lord ipakita sa atin kung paano ka tatayo kapag ikaw ay nahulog. Kung paano ka babangon kapag ikaw ay nagkasala. Okay, tahimik ang lahat. Sino po dito dumadaan sa pagsubok? Amen. At kapag nandyan ang pagsubok, hindi maiwasang mahulog, hindi maiwasang madapa, hindi maiwasang masaktan. Nga mga kabataan. Hindi maiwasang mangutang. Joke lang po. Hindi maiwasang gumawa ng mali. Kahit alam niya ng mali, pero sa tingin niya yun yung pag-asa niya. Anong nangyayari? Kaya umaasa tayo dun sa mali. But this time, pag titingnan po natin, ano po itong situation na ito, okay? Let's open our Bible. Kung may Bible po kayo, pwede pong paki-flash na lang sa projector. Sorry po, wala po akong ginawang presentation para sa inyo. Because we're gonna study the Word of God. Wala po akong points to remember. Magtutuloy-tuloy lang po ako sa inyo sa pag-share. Okay, let's open our Bible in Luke chapter 21, verse 34 hanggang 36. Luke chapter 21, verse 34 hanggang 36. Okay, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Watch out, don't let your hearts be dulled by carousing and drunkenness and by the worries of this life. Don't let that day catch you unaware like a trap, for that day will come upon everyone living on the earth. Keep alert at all times. Keep alert tuwing kailan po? All times. Okay po. And pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man. Naintindihan po ba natin? Tatagalugin ko po para sa mga taong ayaw ng English. Taas po ang kamay ng ayaw ang English. Huwag po kayong mahiya. Yan, tatagalugin ko po para sa inyo. Sabi po doon, maging handa ka, maging mapagbantay ka, parang iyong puso ay hindi maguluhan. O kaya naman dito sa version ko po ay hindi unti-unting mawala. Okay? Sino po dito in love kay Lord? Ayan. Ang sabi po dito sa Bible, maging handa yung puso mo para hindi ka unti-unting mawala o mawala yung love mo kay Lord. Okay?
Huwag po tayong magpakalasing sa kung ano-anong mga bagay. Hindi lang naman to literal na paglalasing eh. Kung ano-anong mga bagay dito sa mundo. Okay? At pati pag-aalala. Ayaw ng Lord na nag-aalala. Sabihin mo sa katabi mo, partner, huwag kang mag-aalala. Si Lord ang bahala. Amen. Okay. So, that day will not come on you suddenly like a trap. Ang sabi doon, maging mapagbantay ka sa lahat ng bagay para hindi dumating sa'yo ang pagsubok na parang ikaw ay natrap. Alam niyo yung natrap? Ano, sino pong alam yung word natrap? Okay, natrap ka. Example, mouse trap. Nanghuhuli ka ng mouse. Ay, matagalog. Daga, yan. Nanghuhuli ka ng daga. Okay, gagawa ka ng trap para mahuli mo yung daga. May mga times na kapag susubukin ka ng Lord, tinitingnan niya, mahuhuli ka kaya o mahuhulog ka ba dito sa pagsubok na ito? Okay? Verse 35, for it will come upon all those who dwell in the face of all the earth. Dadating ito sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pala exempted. Sa kabila, sabihin mo, hindi pala ako exempted. Tama ba? Walang exempted sa pagsubok ng buhay. Sino dito ayaw niya ng pagsubok? Yang tataa. Yang tataa. Sino po dito ayaw ng pagsubok? Yung iba, ayaw ko na ng pagsubok, pagod na ako. Pero sino dito, gusto niya ng pagsubok para siya'y mag-mature? Taas ang kamay. Ipalakpak mo. Okay, Lord, lahat ng pumalakpak, bigyan niyo ng pagsubok. Ayaw niyo, no? Praise God. Balik po tayo dito. Verse 36, sabi dito, but keep on the alert at all times. Maging alerto ka sa lahat o sa bawat oras, sa bawat panahon. Sabihin mo sa katabi mo, partner, maging alerto ka sa bawat oras at panahon. Amen ba? Okay. Sabi dito, okay, verse 36, praying that you may have strength to escape. Manalangin ka para makaalis ka dyan sa pagsubok na yan. Amen ba? Okay? Pray that you may have strength to escape. Magkaroon ka ng lakas para makaalis sa pagsubok na yan. That all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. Nakukuha po ba natin ang salita ng Diyos ngayong umagang ito? Amen ba? Ngayon po, may isi-share po ako sa inyo 2 illustration. Titingnan po natin kung sino ka ba dun sa 2. Yan. Sino pong nakakilala kay Judas? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman yung mukhang Judas, no? Tama po ba? Wala naman po Judas dito, di ba? Si Judas at saka po si Peter. So, 2 pong karakter ang pag-uusapan natin. 2 karakter po yung ating hihimayin. Anong meron sa kanilang 2? Anong meron? Anong pagkakahawig? At ano ang naging resulta? Sino pong excited na pag-usapan ang 2? Amen. Palakpakan natin si Lord. So, kung babasahin po natin, Luke chapter 22, okay? Luke 22, nandito po ang pagsubok ng 2. Si Judas at saka si Peter. Kung mababasa po natin Luke 22 verse 3 hanggang 6. Pasensya na po, hindi po ako nag-type. Luke 22 verse 3 hanggang 6. Ito po yung nangyari. Okay? Then Satan entered. Okay? Sorry po, iba po ang version dyan. Iba din po ang version ko, pero babasahin ko na lang din po dito. Okay? Then Satan entered into Judas Iscariot. Okay? Sino pumasok kay Judas? Si Satanas. Sino dito ayaw niyang pasukan si Satanas? Ayaw niyang pasukan siya ni Satanas. Amen. Wala naman, di ba? Wala namang may gusto pumasok sa kanya si Satanas. Okay?
Walang magwawala dito. Joke lang po. Then Satan entered into Judas Iscariot, who was one of the 12 disciples. Isipin niyo, alaga yan ni Jesus. Okay? And he went into the leading priests and captains of the temple guard to discuss the best way to betray Jesus to them. Grabe. Sino po dito naranasan niyang lokohin siya? Sirain ang tiwala niya. Woo! Ayaw magsalita ng iba. Sino po dito naranasan niya nasira ang kanyang tiwala? Taas po ang kamay. Yan. Alam nyo, hindi lang po kayo nakaranas niyan. Si Jesus na mismong Diyos nakaranas ng matinding betrayal. Isipin niyo po, si Judas, trinain niya, inalagaan niya, minahal niya, binuhos niya lahat ng oras, panahon, pinalamo niya lahat. Binigay niya lahat. Pero merong pang guts para lokohin siya. Okay? So, basahin po natin diretso, okay? They were delighted and they promised to give him money. Isipin niyo, binenta si Jesus. Sobrang nabulag sa pera. So he agreed and began looking for an opportunity to betray Jesus so they could arrest him when the crowds weren't around. So nag-isip siya, paano kaya natin lolokohin si Jesus? Paano ko kaya makukuha yung pera? Paminsan yung iba wala ng puso no? Mas pinipili yung pera. 'Di ba? Ay, yung iba tahimik. So kung mapapansin po natin, binenta ni Judas si Jesus. Masakit. 'Di ba? Okay? Himayin pa po natin. Sabi dun sa verse 21 hanggang 23. Nung pong time na to, 'di ba? Nakipag-usap itong si Judas sa mga Pariseo. Sabi niya, sige, bebenta ko si Jesus. Sige, bebetray ko si Jesus. Tulungan niyo ako, kailangan ko kasi ng pera. Tapos ito pong time na to, magkakaroon na po ng kainan. Okay? Passover. Sabi mo sa katabi mo, Passover. Yan. Magkakaroon ng Passover nung time na yon at magkakasama po ang mga disciples. Okay? At nandun po si Jesus at kumakain po sila. At bigla po siyang nagsabi dun sa verse 21, "But behold, the hand of the one betraying me is with mine on the table. Alam ni Jesus na may magtataksil sa kanya. Tayo, kung alam nating pagtataksilan tayo ng tao, inuunahan na natin. Di ba? Para ma-rebuke. Pero isipin niyo si Jesus, harap-harapan niya nang nire-rebuke si Judas. Pero hindi pa rin nagbago ang isip ni Judas. Basahin natin. Verse 22. For indeed the Son of Man is going as it has been determined. But woe to that man by whom he is betrayed. Okay? Sabi niya, ano ba verse? For it has been determined that the Son of Man must die, but what sorrow awaits the one who betrays him? Sorrow. Dun sa mga taong gustong saktan si Lord, ito ang mangyayari. Sorrow. Sabihin mo sa katabi mo, partner, huwag mo nang saktan si Lord. Tama ba? What sorrow awaits the one who betrays him? Sabi ni Lord sa kanya, naku, matindi talaga yung sorrow na dadating dun sa taong magbe-betray sa akin. Okay? And they began to discuss among themselves which one of them it might be, and he might be who was going to do this thing. Doon po sa John, kung mababasa niyo na sa book of John, John 12, if I'm not mistaken, John 12 or 13, doon po makikita na sabi ng Lord, kung sino man ang makikisawsaw dito sa sauce na ibibigay ko, siya yung magbe-betray sa akin. Binigay niya yun kay Judas. At dinaw daw yun ni Judas. Immediately, nung dinaw daw ni Judas, pumasok si Satanas sa kanya. Okay? Nagigets niyo po ba yung storya ni Judas?
Ngayon po, ano pong relasyon naman nito kay Peter? Tingnan niyo po si Judas, nung una pa lang, dun sa chapter 21, meron ng warning si Lord, yun yung binasa natin kanina. Natatandaan niyo po ba yung yung chapter 21? Okay? Sabi niya, be on guard. Sinabi din ng Lord doon, be on guard that the day will not come on you suddenly like a trap. Maging handa ka para pag dumating yung pagsubok, hindi yung dadating sa'yo na parang natrap ka lang. Sinabihan din siya ng Lord, sinabihan silang mga disciples, lahat ay susubukin. Lahat ng tao susubukin. Okay? At ang gusto ng Lord, manalangin ka na magkaroon ka ng lakas para malagpasan ito. So meaning to say, may warning na si Lord kay Judas. Amen ba? May warning na sa kanilang lahat. Tama ba? May kausap po ba ako? Ngayon, ano naman po ang meron kay Peter? Okay? Sinubok din si Peter. Tama ba? Same chapter. Kung mababasa po natin Luke 22, same chapter, sinubok din si Peter. Okay? Kung mabasa natin, Luke 22 verse 31 hanggang 34. Luke 22 verse 31 hanggang 34. Ito yan, Sabi ni Jesus, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like a wheat. Ayan, Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like a wheat. Nagpaalam si Satanas para wasakin, patumbahin itong si Pedro. Okay? Ano sinabi ni Jesus? But I have prayed for you that your faith may not fail, and you, when once you have turned again, strengthen your brothers. Anong meron sa kanilang dalawa, kay Judas at kay Peter? Parehas silang tinetesting. Tama po ba? Okay lang ba kayo? Sino dito may mga testings? Taas ang kamay. Amen. Okay. Si Judas at saka po ito si Peter, tinesting sila parehas. Meaning to say, tingnan niyo po humingi ng permiso si Satanas para patumbahin itong si Pedro. Ganon din ang ginawa ni Satanas para kay Judas. Kaya nga nakapasok si Judas Tandaan niyo po, lahat ng pagsubok dito, hinihingi yun ni Satanas para magkaroon siya ng permission na subukin ka. Nagigets po ba natin? Ayaw niyo ata ng turo. Hinihingi po yun ng permission, pero ito yung maganda kay Lord. Si Lord, very prayerful, di ba? At kita natin, di ba? Nananalangin siya. Nung nanalangin siya para kay Peter, ang sinabi niya, but I have prayed for you that your faith may not fail. Nananalangin ako na ang iyong pananampalataya ay hindi mawala. Sabihin mo sa katabi mo, partner, kamusta ang pananampalataya mo? Nandyan pa ba? Amen ba? Pumulakpak ang may matinding pananampalataya kay Lord. Praise God. Si Lord mismo, kapag ikaw ay may pinagdadaanan, kung meron kang nararanasan na problema, hiningi yan ni Satanas para subukin ka. Pero ito yung maganda kay Lord Siya yung mismong mananalangin sa'yo na malagpasan mo yan. Ganon ka kamahal ni Lord. Alam niyo po yung kay Judas, imposibleng hindi nanalangin si Lord na maging okay si Judas. Imposible. Bakit? Mahal niya yun disipulo niya yun, pantay-pantay ang tingin niya dyan. Nagigets po ba natin?
So parehas na nalangin si Lord dun sa kanilang dalawa na malagpasan nila ito. Binigyan na sila ng warning. Ito ba yung nangyari kay Peter? Sabi ni Peter, Lord, with you I am ready to go both to prison and to death. Paminsan tayo po, pag nararanasan po natin ang pag-ibig ng Lord, sasabihin natin, Lord, kahit anong gawin mo, sa'yo lang ako. Pag nandyan na ang problema, anyari? Diba? Sabi niya, Lord, kahit saan ka magpunta, kahit mamatay ka pa, mamamatay ako para sa'yo. Pero ano sinabi ni Jesus Christ sa verse 34? Sabi niya, I say to you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied me 3 times that you know me. 3 beses mo akong itatakwil o 3 beses mo akong ipagkakaila, I tell you. So in short, alam ni Lord ang mangyayari na paghulog mo sa testing. Alam niya yon. Nakukuha po ba natin? So alam niya, si Judas at si Peter, alam niyang mahuhulog sa pagsubok. Alam niyang mag-fail sa pagsubok. Tama ba? Okay pa po ba kayo? Baka natatapangan po kayo sa akin. Pakeme mode muna ako. Joke. Alam niyang mahuhulog. Pero hindi ito kasi usapan ng paghulog eh. Usapan to ng pagbangon galing sa pagkakadapa mo. Amen po ba? Ito po yung nangyari dun sa dalawa. Anong nangyari kay Judas? Kung mababasa po natin ang Matthew chapter 27, verse 3 hanggang 5. Diba? Ang ginawa niya, binetray niya si Jesus. Tama po ba? Tama po ba? May kausap pa po ba ako? Amen. Sabi sa verse 3, Then when Judas, who had betrayed him, saw that he had been condemned, nakundina si Judas sa kanyang ginawa. Okay? Naramdaman niya yung matinding pagsisisi. At ang ginawa niya, binalik niya yung 30 pieces of silver, di ba? Binayaran siya ng mga pariseyo para mapako si Jesus. Pero na-realize niya mali ang kanyang ginawa. Gusto niya magsisi, binalik niya yung 30 pieces ng silver. At anong ginawa niya? Sinabi niya, I have sinned by betraying innocent blood. Nagkasala ako sa pamamagitan ng pagbebetray ko o pagtataksil ko sa isang wala namang kasalanan. Ang sabi naman ng mga pariseyo, saan naman namin gagamitin yung 30 pieces of silver? Sa ginawa niya, tinapon niya yung silver at ang ginawa niya, nagpakamatay. Sa palagay niyo, tama ba yung desisyon ni Judas? Tama po ba ang desisyon ni Judas? Sa paningin ng tao, oo. Pero sa paningin ng Diyos, hindi. Tama ba? Kasi siya ang may kasalanan kung bakit namatay si Jesus Christ sa cross. Siya ang gumawa ng move. Gets nyo? Okay? Ano naman yung kay Pedro? Ito yung kay Pedro. Kung mababasa naman natin yung kay Pedro, dun sa Luke 22 verse 54 hanggang 62. Okay? Himayin ko na lang po at wag na po nating basahin. Kung gusto niyo lang po magbasa sa bahay, sige po, okay lang po. Luke 22 verse 54 hanggang 62. Okay? Nung time na naaresto na si Jesus Christ, kinuha na si Jesus Christ. Kasi after po ng Passover, ang sabi niya, kailangan ko manalangin, pumunta siya dun sa bundok, nanalangin si Jesus Christ. Tapos dumating na si Judas. Tapos, binetray niya si Jesus by giving him a kiss. Tapos, kinuha na si Jesus Christ. At, yun na, parurusahan na. Ito namang si Pedro from afar, nanonood.
At sinabi ng mga tao, wait lang, kilala ka namin. Kilala kita, ikaw ay kasamahan din niya. Sabi niya, hindi ko kilala yung taong yan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. 3 beses siyang sinubok doon at 3 beses niyang pinagkaila si Lord. Ang tanong, parehas ba ang bigat ng kasalanan ni Judas at saka ni Pedro? Parehas. Bakit? Parehas nilang tinakwil si Lord. Parehas nilang pinagkaila si Lord. Parehas nilang binetray si Lord. Ang sinabi ni Peter, Lord, sasama ako sa iyo kahit anong mangyari. Pero sa mismong salita niya, iniwan niya sa ere si Lord. Nakukuha niyo po ba? Amen? So parehas na nakasakit. Pero ito po ang nangyari. Anong kaibahan ni Pedro kay Judas? Ito yung nangyari kay Pedro. Okay? Ang nangyari kay Pedro, kung mababasa po natin, okay? Ito po yan. Sa verse 60, Peter said, Man, I do not know what you are talking about. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Hindi ko kilala yung taong yan. Okay? Bigla na lang, immediately while he was still speaking, a rooster crowed. Biglang tumilaok ang manok. At ang nangyari, tumingin si Jesus kay Peter at biglang naalala ni Pedro ang sinabi ng Diyos sa kanya na bago tumilaok ang manok, ipagkakaila mo ko 3 beses. Mas matindi pa nga yung kay Pedro, bakit? 3 times niyang pinagkaila si Lord. Si Judas, 1 beses lang. You see? Kita niyo po ba? Pero anong ginawa ni Pedro? Verse 62, And he went out and wept bitterly. Umiyak siya ng umiyak kasi hindi niya matanggap nasaktan niya si Lord. Pero anong maganda kay Pedro kumpara kay Judas? Kung si Judas, dahil sa condemnation, tinigil niya na lang to. Tinapos niya to ng base sa sarili niyang lakas. Pero si Pedro, anong maganda kay Pedro? Tinapos niya ito, hindi base sa sarili niyang lakas, kundi base sa gusto ng Diyos sa buhay niya. Amen ba? Sige, palakpakan natin si Lord. Humingi siya ng tawad. Pinatawad niya din ang sarili niya. Alam niyo po, may mga panahon na pag tayo po ay sinusubok, inis na tayo sa sarili natin kapag tayo lagi ay nahuhulog sa problema o nahuhulog tayo sa testings ng Diyos sa atin, sa mga struggles natin sa buhay. Naiinis tayo. Pero hindi usapan ito ng pagkakatagal ng pagdapa. Pabilisan to ng pagtayo. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, partner, pabilisan to ng pagtayo. Tumayo ka na. Huwag ka nang pabebe. Amen ba? Alam niyo po, yung iba, ang gusto nila kapag nagkasala sila, sige, nadapa ako, ini-enjoy pa nila yung putik, okay lang, tanggap ko na. Mali ako, sige, dito na lang ako, paninindigan ko na. Pero ang problema sa atin, nalilimutan natin na hindi doon natatapos ang buhay. Kailangan mong tumayo. Kailangan mong mag-go. Lord, gusto kong ma-master tong testing na to. Kahit ilang ulit pa to, ang mahalaga, nagiging faithful ako sa iyo. Amen. Ang tanong, paano ka magiging mapagbantay sa sarili mo? Paano ka magiging mapagbantay? Balik tayo dun sa mismong verse natin, 34 to 36, Luke 21, 34 to 36. Ano yun? Be on guard and pray. Maging handa ka. Manalangin ka. Kapag lagi kang nananalangin at sinubok ka, alam mo yung kung saan ka mas lalong nag-e-enjoy,
mas lalong malakas yung parting yun sa'yo. Example, addict kang manood ng teleserye. Diba? Sino yung mga mahilig manood ng teleserye? Hindi ko po sinasabing masama ang teleserye. Pero kapag kunwari may gusto kang pagalitan yung kapatid mo o kaya nanay mo, papagalitan ka ng nanay mo, o kaya naman ikaw bilang nanay, papagalitan mo yung anak mo, alam mo yung, dahil mahilig ka manood ng teleserye, madrama din yung buhay mo. Ano ba gusto mo? Binigay ko na naman lahat. Kulang pa ba ang palamunin kita araw-araw? Alam mo yun, bigla ka nalang nagdadrama. Kasi nafe-feed mo yung sarili mo ng puro ganun. Pero kung i-feed mo yung sarili mo ng puro Word of God, puro prayer, ewan ko na lang kung mahulog ka pa sa temptation. Amen ba? Amen ba? Ano pa? Pangalawang bagay. Diba? Be on guard and pray. Ano pa? Know your identity. Alamin mo kung ano ang tingin sa'yo ni Lord. Alamin mo ang stand mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, kamukha yan ni Lord. Hindi niyo mo ba matanggap? Tingnan mo yung katabi mo. Tanggapin mo na kamukha yan ni Lord. Magkakapatid tayo dito. Amen. Know your identity. Anak ka ni Lord. Ang may-ari ng langit at lupa, ang may-ari ng lahat ng bagay, walang imposible kay Lord. So in short, yung problema mo, walang imposible, malalagpasan mo yan dahil kasama mo si Lord. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Dito na po ako magtatapos. Marami po sa atin ang nakaranas na sobra nating dinidiin yung sarili natin. Sobra nating dinidiin yung mali nating ginawa. Mas kinukundina mo yung sarili mo dahil sa dami ng ginawa mong maling kasalanan o mga maling nagawa sa kapwa mo at kay Lord. Paminsan mas pinipili mo na lang na madapa ka. Paminsan mas pinipili po natin na dyan na lang po tayo sa putik, dyan na lang po tayo sa pagkakadapa natin. Pero nalilimutan natin ang biyaya ng Diyos sa'yo ay sapat. Marami po dito, pag sinusubok ng Lord, sinasabi na nga ng Lord, anak, susubukin kita. Pero nadadapa pa rin. Hindi porket nadapa ka ay ayaw ka na ni Lord. No. Tinitingnan ng Lord, anak, gaano mo ako kamahal? Ipaglalaban mo ba ang pag-ibig ko sa'yo? Ipaglalaban mo ba ang pag-ibig mo sa akin? O ididiin mo na lang ang sarili mo dyan sa maling ginawa mo? I want everyone to close our eyes. Sige, pikit ka. Marami po sa atin dito, marami kang pinagdadaanan. Marami po tayong pinagdadaanan na struggles ng buhay. Pagkakamali, kasalanan na paulit-ulit na lang. At hindi mo alam kung kailan ka lalagpas dyan. Na to the point na ine-enjoy mo na yung pagkakadapa mo at pinaninindigan mo na ganun ka na talaga. Ito po yung panahon, bumangon ka. Na kausapin mo si Lord, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Oh God, we need you, God. Lord, ayaw namin maging kagaya ni Judas. Gusto namin maging kagaya ni Pedro na tumayo muli matapos subukin. Lord, inaamin po namin, Lord. Inaamin namin, Lord, nung sinubok niyo kami, nadaba kami.
At humihingi kami, Lord, ng tawad. Come on, kausapin mo si Lord. Madalas na sinasabi sa iyo, Lord, anak, wag mo nang pagalitan ng anak mo. Wag mo sigawan. Anak, baguhin mo yung sistema mo. Baguhin mo yung ugali mo. Magpabago ka sa akin, anak. Pero paulit-ulit ka na lang na ganun kasi inisip mo, eto na yung tingin nila sa akin eh. Ang pag-amin sa Diyos ng katotohanan ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi kalakasan. Now you ask God for forgiveness. Oh Lord. Jesus. Lapit tayo kay Lord. Sa'yo, Panginoon, pag-ibig mo't lakas. Lord Jesus. Ang kailangan ko, ang kailangan gusto mo nang magpakatotoo kay Lord, lalapit ka dito sa unahan at sasabihin nyo sa Lord, Lord, kita mo ang puso ko, gusto ko nang maayos ang sitwasyon ko. At the count of 3, yung mga tao, kung gusto mo magpaayos na kay Lord, ito na ang panahon. Lalapit ka sa unahan, may gagawing pagbabago sa iyo si Lord. 1, 2, 3. Oh, Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa. Oh God, nakikita mo yung puso ng bawat isa. Lord, inaamin namin, nahulog kami sa kasalanan. Inaamin namin, Lord, paulit-ulit kami sa struggles namin. Lord, inaamin namin, hindi namin kaya. Kaya nun ninyo, Lord God. Oh God! Oh Jesus! Oh!
puso ng bawat isa na naririto. Maging mo yung mga tao na nasa upuan pa nila, God. Lord, you know their hearts. You know their desires, Lord God. That faithfulness surrounds them. Lord, maging faithful sila sa inyo. And right now, Lord, I am praying, Lord Jesus, for your Holy Spirit's presence. Touch the hearts of these people. Come on. Yung iba dito, inaayos na ni Lord yung puso mo. Dati wala kang maramdaman. Ngayon, nakakaramdam ka na. Inaalis na ni Lord yung bato mong puso. And He's putting a heart of flesh and a heart that is after God's own heart. Inaayos na ni Lord ang lahat ng dapat ayusin sa'yo. Oh Lord, Holy Spirit, yakapin niyo ang bawat isa now. Holy Spirit, touch them. Oh, embrace them by your glory, God, by your glory. The glory of God that changes words to glory, God. Yung iba dito, pinagagaling na ni Lord. Yung iba dito, inaayos na ni Lord yung thinking mo sa kapwa mo at sa sarili mo at sa pamilya mo. Yung iba dito, inaayos na ng Lord yung identity niya. Hindi na ikaw ang magagalitin, maiyamutin, negatibong tao, malungkutin, lahat ng negative. Hindi na ikaw yon. Iba na ang tingin sa'yo ni Lord. Rise up. Rise up. Rise up. At masaya si Lord na inamin mo yung kasalanan mo, yung problema mo, yung struggle mo. Masayang masaya si Lord dahil alam niya, anak, hindi pa ito ang tapos. Mahaba pa ang journey natin together. Marami pa akong gagawin sa iyong buhay. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at sabihin natin to ng buong puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, nagpapakumbaba po ako. Lumalapit po ako sa inyo. Inaamin ko, Lord. Madami po akong nagawang kasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong noon. Hanggang ngayon, linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. At minsan pa, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Maghari kayong lubos sa puso ko. Tulungan niyo ako, Lord, na tumayo tuwing malalaglag ako sa mga testings ng buhay ko. I love you, Lord. In Jesus' name. Ako na lang po mananalangin. God, I am praying, Lord. I am praying, Lord, for the strength of God be upon everyone now. Yung kalakasan niyo po, Panginoon, ang biyaya ng kalakasan niyo na magno-no kami sa lahat ng temptations, magno-no kami sa mga struggles namin, God. Tatayo kami tuwing kami, Lord God, ay madadapa. Lord, hindi namin i-enjoy ang pagkakabagsak namin. Pagkus, Lord, tatayo kami agad. Tatayo kami kaagad, Lord. Lalaban ulit kami. Alam namin magpapaayos ulit kami. Handa na kami, Lord, ulit humarap sa mga testings. In Jesus' name, Lord, salamat. Dahil ngayong araw na to may ginawa at may inayos kayo sa puso namin at sa isip namin. I pray for the fire of revival be upon us, God. Uhawin niyo muli kami, Panginoon. Uhawin niyo muli kami, Panginoon. Uhawin niyo kami muli, Lord Jesus.
testings. At hindi kami titigil, Lord. Hanggang ma-master namin yung mga struggles namin, hanggang ma-master namin yung kahinaan namin, magiging kalakasan na namin. Hindi na kami malalaglag, Lord. In Jesus' name. We love you, Lord. This is our prayer. Seal everything by your blood. In Jesus' name we pray. Amen.